Good morning, sir. Mga bungad na bati ng mga tao sa binatang taas noong naglalakad sa hallway papasok sa site ng hawak niyang project sa Batangas. Good morning. Kumusta ang lahat? Inabot sa kanya ang hard hat ng isang mason upang kanyang maisuot. Ang lahat ay nakasuot niyon upang maprotektahan sila habang nasa trabaho. Ayos na ayos naman po, engineer. Lalo pat palagi kayong bumibisita dito sa site. Mas lumalaki ang improvement ng project, mas lalo kaming nagpupursige na matapos ito. Tugon ng isang mason. Mabuti kung ganun. Pero tandaan nyo, huwag niyong madaliin ang trabaho. Kailangan maging maganda ang quality ng project na to. Maganda ang mga materyales kaya kailangan pulido din ang panggagamitan. Paliwanag niya na ikinatango ng lahat ng mga trabahante tugon bilang pagsang-ayon ng lahat. O sige na, bumalik na kayo sa mga pwesto nyo. Balik trabaho na ulit tayo. Naglakad sila patungo sa loob, kasama niya ang isa sa mason upang ituro sa kanya kung ano pa ang kanilang mga kailangang gawin. Kasama na roon ang pag-infection sa kanilang mga materyales na gagamitin. Engineer Dolorzo, nakikinig po ba kayo? Ayos lang ho ba kayo? Pagpukaw ng atensyon ng mason na kausap niya. Kanina pa ito nagsasalita ngunit tila tulala lamang ang binata. Ayos lang. Nagatlabi niyang tugon masyadong malayo ang kanyang iniisip, kaya siguro di niya namalayang nakatulala na siya. Tungkol sa mga kailangan niyo dito sa site, tawagan niyo lang ako para alam ko kung anong kailangan kong ibigay, tugon niya pa. Hindi niya naintindihan ng buo ang sinasabi nito ngunit alam niyang tungkol sa materyales ang kanilang pinag-uusapan. Okay sir, maiwan ko na po kayo, babalik na po ako sa pwesto ko, paalam sa kanya ng mason. Naiwan siya sa kanyang kinatatayuan roon, hindi niya namamalayang napangiti siya habang iniisip ang babaeng nakasabay niya kanina sa stoplight. Hours ago, nagmamaneho ng sasakyan si Luigi patungo sa site doon sa Batangas. Ngunit naabutan siya ng traffic sa daan at sumakto pang nag-stoplight pagdating sa kanya kaya hindi siya nakalusot. Pagsunerte nga naman, rinig niyang reklamo ng babae na katabi ng kotse niya. What the? No gas? Ngayon pa talaga? Inis pang sabi nito. Hahayaan na lamang sana ni Luigi ang babae, ngunit nakikita niya sa side mirror na parang hindi nito alam kung ano ang gagawin. Miss, do you need help? Tanong niya muna sa babae nang makabalik siya sa tabi nito. No, and who are you? Masungit na tugon nito. Kailangan bang magpakilala para makatulong sa'yo? Tanong niya kaya binalingan siya kaagad nito ng atensyon. Whatever. Matalas nitong tingin kay Luigi. Okay, tutulungan ka na nga, nagsusungit ka pa. Ikaw din. Papaparinig niya akmang aalis na ito na magsalita ang babae. Wait, sambit nito. Favor, anin nito na tinaasan niya ng kilay. Please. Hinila niya ito hanggang sa makahanap sila ng malapit na gas station sa location. So, okay ka na? Should I still introduce myself to you? Taas kilay nitong tanong ni Luigi sa babae nang makapagpagas na siya. Nang aasar, pabalik ng babae. Here's my email. You can message me if you need me or we can have a dinner date together para naman masuklian ko yung kabutihan mo. Taas kilay at madiin nitong sabi kay Luigi habang inaabot ang kapirasong papel. Napakasungit talaga ng babaeng to. Seriously? O gusto mo lang talaga akong makadate? Are you? Pabalik niyang mapang-asar na tanong sa babae. Whatever. Ani nito at pumasok na sa kanyang sasakyan at mabilis na nag-drive. That girl, huh? Sambit niya. Nakakross ang kanyang mga kamay habang pinagmamasdan ang papalayong sasakyan ng babae. Mukhang ang rude ng pagkikita, napakasungit pa yon ang isip ng binata. Maaga pa ngunit ang tirik ng araw parang tanghali na dahil sobrang hapdi sa balat kapag nasisinaga ng araw. Umagang-umagang nasa site kaagad si Luigi upang magbantay ng mga trabahante at upang tumulong na rin dahil naroon na rin naman siya. Nakatayo siya at pinagmamasdan ang buong ginagawang building nang dumating ang kanyang ex-girlfriend na si Enna. Good morning, engineer, pagbati nito sa kanya. Good morning. Tugon niya ngunit wala na itong iba pang emosyon kundi bumalik ulit sa kanyang pag-usisa sa building. Nagdaan ng mga taon nang naging kasintahan niya si Enna. Hindi naging maganda ang kanilang pagsasama dahil sa kanilang mga magulang.
Ayaw sa kanya ng mga magulang nito dahil isa lamang siyang pabigat sa kanilang pamilya. Mahirap lang ang pamilya ni Luigi kaya naman tanggap niya kung ano ang ibig sabihin ng mga magulang ni Ena sa kanya. Kesyo daw, walang maibibigay na magandang buhay si Luigi sa dalaga. Wala silang patutunguhan at lalong walang magiging magandang kinabukasan ang kanilang anak kay Luigi. Iyon din ang naging dahilan kung bakit nagsikap ng mabuti ang binata upang mapanindigan niya at mapatunayan niya sa kanyang sarili at sa kanyang pamilya na kaya niyang tuparin ang kanyang mga pangarap. Naging malaking inspirasyon sa kanya ang mga sinabi ng magulang ni Ena, kaya ngayon isa na siyang engineer at hindi lang engineer kundi isang pinakamagaling na engineer, kaya nga rin siya ang kinuha ni Ena na gumawa ng kanilang bagong negosyong resort sa Batangas dahil alam niyang isa ito sa pinakamagagaling ng mga engineer. Napilitan lamang si Luigi na tanggapin ang offer nitong proyekto. Kakauwi niya lang galing Singapore at iyon kaagad ang dumating na project sa kanya. Sa una ay ayaw niya pa itong tanggapin ngunit nakiusap si Ena na siya ang gumawa niyon dahil nagtitiwala ito sa binata. Kaya naman tinanggap na lamang niya upang hindi na rin ito mangulit sa kanya dahil patuloy siyang pinipilit nito kahit ilang beses na niyang dinecline ang project. Thank you ha. Akala ko hindi talaga kita mapipilit. Mabuti na lang at naawa ka pa rin sa akin. Sa susunod mo na project na gagawin siguro yung future house ko na. Ani ni Ena sa kanya. Nakikinig lamang si Luigi ngunit iniisip na niya ang mga ito na sasabihin ng dalagang hindi naman siya nagkamali. Hindi ba't nangako ka sa akin dati na ikaw ang gagawa ng future house ko at ng future house natin? Ani pa nito. Binalingan niya ng atensyon ng dalaga at tinaasan ng kilay. Kahit lalaki ito, maigali rin naman. Future house mo? Pwede pa, pero future house natin, malabo na. Tugon ni Luigi. Bakit? Hindi na ba pwede? Luigi, it's been a year nung nakipag-break ka sa akin dahil ayaw sa'yo ng mga magulang ko. Pero ngayon, naputo lang sinasabi nito. Ena, ayoko nang pag-usapan ng mga nakaraan. Matagal na yun. Nakalipas na yun. Tapos na yun. Huwag na nating balik-balikan, ani ni Luigi. I mean, ngayon napatunayan mo ng sarili mo, may degree na sa pangalan mong dinadala. Imagine, isang sikat na magaling na engineer itong minahal ko. Ngumiti si Ena, kaya napangisi din ang binata, ngunit kaagad din itong umiwas ng tingin. Kayo ang naging dahilan kung bakit ako nandito. Alam mo yon, Ena. Kahit mahirap lang kami noon, mayaman kami sa pagmamahal ng pamilya kaya walang mahirap sa gusto ko kung may pagsisikap, tugon ni Luigi. Pasensya na, kailangan kong tingnan muna yung buong area kaya maiwan na muna kita. Paalam ng binata. Palusot niya lamang yon upang matigilan na siya sa kakasagot sa mga tanong ni Ena na ayaw naman niyang sagutin pa. Dahil tuluyan na niyang kinalimutan ang mga nangyari noon, masaklap yon para sa kanya kaya ayaw na niyang balikan pa. Hindi niya alam kung paano iiwasan ng dalaga sa tuwing naroon ito sa site dahil hindi niya mismo maintindihan sa kanyang sarili kung bakit nga ba napilitan pa siyang tanggapin ang proyekto gayong alam naman niyang magiging hindi komportable sa kanilang dalawa ang maging magkatrabaho. Lalo na magiging amo niya ito sa proyektong ginagawa niya. Oh pare, cheers! Cheers sa pagdating ni Luigi sa Pilipinas. Ilang taon ka ding nawala. Tapos ngayon, asensado ka na. Tignan mo na, magpa-party ka pa talaga. Ani ni Chito na kaibigan ni Luigi. Matalik niya itong kaibigan kaya naman halos lahat ng kakulitan alam na alam nitong gawin pagkasama si Luigi. Nako, simple lang naman to. Pasasalamat na rin sa inyo dahil kundi dahil sa inyo wala din ako sa ganitong posisyon. Salamat sa inyo dahil nagtiwala kayo sa akin. Tugon ni Luigi sa mga kaibigan. Tatlo silang nasa isang lamesa at ang iba nilang mga kasama ay abala sa pakikipagsayawan at pakikipag-inuman sa loob ng bar. Balita ako, katrabaho mo ngayon si Ena. Bakit mo tinanggap? May pag-asa pa ba kayong magkabalikan? Tanong ni Kyle kay Luigi. Magkabalikan? Alam niyo naman ako pag ex na. Sadyang tinanggap ko lang dahil nagmamakaawa siya at para na rin malaman ng pamilya niya na ako na itong binabaliwala at isinasantabi niya lang dati. Ang musmusing Luigi noon, isa ng engineer ngayon. Tugon ng binata na ikinatawa ng mga kaibigan. Iyan ang Luigi natin. Malakas, matapang at palaban. Tama yan. Ipakita mo sa kanila kung sino ka.
kung ano pa ang kaya mo at ipakita mong kaya mong manindigan sa sarili mo. Pagsang-ayon naman ni Chito. Paano ba yan? Cheers ulit! Tinaas nila ang kanilang mga beer na hawak at nag-cheers silang tatlo bago tinungga ang alak. Hoy girl! Ano ba yan? Mga kalabit ka naman, ano ba yun? Taas kilay na tanong ni Anika sa kaibigang si Pia. Nakita mo na ba yung isang company na kinuha kang model ng kanilang brand? Sikat na sikat ngayon dahil sa'yo. Tignan mo. Pinakita nito ang nasa iPad niyang news report. Naroon din ang litrato ni Anika na may hawak siyang perfume na ine-endorse niya mula sa isang kumpanya. Putok na putok ngayon sa social media ang ganda mo. Tiyak mas marami pang kukuha sa'yo para maging model ng mga product nila. Ani pa ni Anika. Sikat na sikat ang pangalan ni Anika Kim Bermundo sa lahat ng magazine, newspaper, billboard at lahat ng dadaanan ay naroon ang kanyang mga litrato na may iba't ibang hawak na product sa endorsement niya. Sa bawat pagmodel niya, milyon-milyon ang pumapatak sa kanya kaya naman mas lalong nagiging sikat ang dalaga dahil na rin sa taglay nitong ganda dahil kahit mahal ang pagmodel niya ay sulit naman ang magiging kalalabasan ng produkto. Ang dating hindi sikat na produkto nagiging sikat kapag siya na ang nagmodel nun. Ganoon ang kanyang karisma na aakit niya ang mga tao dahil sa kanyang ganda. Excuse me ma'am. Ayos na po ang lahat, kayo na lang po ang hinihintay. Ani ng isang staff kay Anika. Nasa shoot sila ng oras na yun at nakaharap pa siya sa salamin habang inaayos ang sarili. Lumabas ang makeup artist niya pagpasok ng kaibigan dahil iyon ang inuutos niya. Susunod na, tugon niya rito. Tara na, hindi ka pa nasanay sa akin na kahit saang sulok ka pumunta, naroon ang mukha ko sa social media pa kaya. Ano ni Anika sa kaibigan. Sabagay, tama ka. Pero look, ibang-iba na talagang dating mo ngayon. Pangaasar pa ng kaibigan, sabay tusok sa kanyang tigiliran. Iyon ang kanilang kulitan ngunit nasa trabaho sila kaya hindi na lamang pinatulan pa ng dalaga ang kaibigan. Iba talaga ang dating ng isang Anika Kim. Pag-uulit pa ni Pia na ikinatawa na lamang nilang dalawa. Matapos ang kanyang shooting ay kaagad na rin siyang nagpahatid sa kanyang personal assistant pauwi sa kanilang bahay. Hindi na niya kaya pang mag-drive dahil masyado na siyang napagod sa kanilang shooting. Mom? Tawag ni Anika sa kanyang ina nang makapasok na siya sa kanilang bahay. Masyadong malaki ang bahay kaya tiyak na hindi niya makikita ito kung hindi niya hahanapin sa bawat kanto. Oh, Yaya, nasan si Mommy? Tanong niya sa kasambahay nang makita ito. Nasa kwarto niya na po, ma'am, nagpapahinga. Tugon nito sa kanya. Si Daddy? Hindi pa po umuuwi, tugon nito. Yung dalawa kong kapatid. Nasa taas na rin po, ma'am. Napatango lamang siya sa tinugon nito. Ma'am, kumain na po kayo. Paghahain ko po kayo ng gusto niyong kainin, pag-offer sa kanya. Wag na po, Yaya. Ayos lang po ako. Magpapahinga na rin ako sa taas, baka bukas na lang ako kakain. Medyo busog din naman ako, tugon niya. Tumango lamang ang Yaya at umalis. Napabuntong hininga naman si Anika nang maisip na hindi na naman niya makakasama sa hapagkainan ang kanyang pamilya. Palagi naman yung nangyayari ngunit tila hindi pa siya sanay. Halos lahat sila may kanya-kanyang pinagkakaabalahan at halos wala ng oras sa isa't isa ang buong pamilya. Nalulungkot siya sa tuwing iniisip iyon kaya palagi na lamang siyang umaalis ng bahay upang maging masaya sa labas kahit panandalian lamang. May sariling negosyo ang kanyang pamilya at malaki na ang kumpanya. Nasa 68 branch na ang kanilang negosyo sa iba't ibang parte ng mga bansa. Mas lalo itong lumago noong naging sikat siyang modelo dahil mas nakilala siya sa buong mundo at siya ang naging model ng kanilang negosyo. Hey Anika, are you coming with us next day? Punta tayo ng Batangas, samahan mo ko. Binigyan kasi ako ng invitation ng pinsan ko sa kasal nila. Pero wala akong kasama kaya pinaalam ko na sa kanya na isasama kita. Ano, G ka ba? Tanong ni Pia kay Anika mula sa video call nito sa kanyang laptop. Nakahiga sa kama ang dalaga habang nakaharap sa monitor ng laptop. Pinsan? Is that Chelsea? Paniguradong tanong niya. Yeah, nabanggit ko na ito sa'yo last week. Oo nga. Sige, sama ako. Inayos nito ang kanyang pagdapa sa kama at yung kamay niya ay nasa kanyang baba. Batangas? Ang layo ah. Kailangan ko muna magpaalam kila mommy at daddy. Tiyak mag-aalala na naman sa akin yun.
Ay nako, alam mo naman ginagawa pa akong baby ng mga yon, anin ni Anika. I know, nakakatawa nga no, 26 ka na pero kailangan mo pa rin ng permiso sa kanila kapag aalis ka. Patawang tugon ni Pia. Ewan ko ba, pero don't worry, I'll be there. Ngiting ani niya. Malayo-layo ang Batangas sa Iloilo. Aabutin ng 11 to 12 hours ang biyahe kaya hindi sila pwedeng umuwi kaagad pag natapos ang kasal. Kailangan nilang doon muna magstay before and after the wedding ceremony. Nagdaan ang araw, bumili ng regalo si Anika para sa newlyweds. Nasa mall siya at iniintay na lamang ang kanyang card na ginamit pang bayad sa kanyang biniling regalo. Here's your card, Ma'am Anika. Ngiting iniabot ng cashier ang kanyang card para bang may ibig sabihin ang ngiti nito na tila ay naiintindihan niya naman. Can we take, Hindi na naipatuloy ng babae ang kanyang sasabihin dahil kaagad na umuo ang dalaga. Matapos nilang magpicture ay kaagad na rin siyang umalis at nagtungo sa malapit na resto para kumain. Hindi na siya nagsuot ng balabal sa tuwing aalis siya dahil unti-unti na lamang siyang nasasanay na marami ang nagsisingitian sa kanya kapag dumadaan siya sa maraming tao, lalo na at sikat siya. Minsan pa nga ay hinaharangan ng kanyang dadaanan para lang magpa-picture at magpa-autograph sa kanya. Kaya nasanay na lamang siya at hinahayaan na lamang niya ang ibang kumuha na lamang ng picture niya kahit stolen pa. Good afternoon ma'am, what's your order po? Tanong ng isang staff sa kanya. Nasa small resto lang siya ngunit tiyak niyang masarap ang mga pagkain roon. Give me your best meal, ani ni Anika. Nakaupo sa isang table na may 4 na upuan ngunit mag-isa lamang siya. Habang naghihintay ng kanyang order, nagulat na lamang siya nang matapunan siya ng babae ng coffee. Gosh, the heck? What's wrong with you? Inis na sambit ni Anika ngunit nakatuon ang kanyang atensyon sa kanyang damit. Nakasuot siya ng white polo long sleeve shirt na nakapartner sa miniskirt at may bag na Louis Vuitton. Kaya naman tumingkad ang mantsa ng coffee sa kanyang suot na kanyang ikinainis dahil ang expensive ng kanyang bag na natapunan lamang lalo na ang kulay ng kanyang damit at wala pa siyang dalang extra. Oh sorry, natapilo kasi ako kaya na out of balance, ani ng babaeng nakatapon ng coffee sa kanya. Alam mo next time mag-ingat ka naman, ani ni Anika. Let me help you. I didn't mean it na matapunan ka. Kumuha ito ng table napkin na nasa lamesa niya lang. No, ako na. It's not fine but I can handle this. Okay lang. Kinuha niya ang tissue na iniabot sa kanya, dala ang bag at umalis siya patungo ng banyo upang ayusin ang sarili. Gosh, anong gagawin ko dito? Hindi naman pwedeng lumabas ako ng ganitong suot ko, nakakahiya. Ani ni Anika sa kaibigan sa kanyang tinatawagan upang humingi ng tulong habang nasa banyo pa siya. Okay, just calm down, papunta na ako, tugon ni Pia. Sinabihan niya na rin ito na magdala ng damit na kanyang papalitan. Ilang minuto pa bago dumating si Pia, kaya kaagad na nagbihis ang dalaga. You know what? Nakakainis yung babae na yon. This is my favorite shirt tapos natapunan niya lang ng coffee niya. Iritang sabi ni Anika. Nakaupo na sila sa table at nasa harap na rin nila ang mga pagkain. Isinama na lang din niya si Pia sa kanyang order dahil nakakahiya naman kung mag-isa lang siyang kakain sa harap ng kaibigan. Just forget about it. Di naman niya sinasadya. Hayaan mo na, tugon ni Pia. Wala naman din siyang makukuha kung makikipag-away lang siya roon dahil sa coffee. Anyway, anong oras tayo tomorrow? Pinayagan na ako nila mommy. Kailangan natin agahan para makapagpahinga pa tayo pagdating doon. At para din hindi magahol sa oras, tugon ni Pia. Handa na si Anika. Nakaimpake na ang lahat ng kanyang mga gamit kaya maaga din silang nakaalis. Dahil nga sa malayo ang kanilang pinuntahan ay hapon na abutan na sila ng gabi sa daan at marami din silang dinadaanan na store upang mamili ng mga regalo at pasalubong na pagkain sa pamilya ni Pia. Nagpasabi itong gusto nila ng mga dessert kaya naman iyon ang pinagkakaabalahan nilang hanapin sa daanan. Makalipas ang mga oras ay nakarating na rin sila sa Batangas. Naghahanda na ang iba sa kanilang venue at ang iba naman ay abala sa pag-aayos ng kanilang li. Hapon pa naman gaganapin ang kasal kaya makakapagpahinga muna sila. 4:00 sila ng madaling araw na nakarating kaya makakatulog muna sila ng mahimbing bago ulit sumabak sa puyatan. Paano yan? Hindi daw makakarating si Jenna sa kasal. Mababawasan yung abay ng kasal, ani ni Trisha.
Matapos magsabi sa kanya si Jenna na hindi siya makakarating ng kasal dahil merong emergency sa kanilang pamilya. Isa ito sa mga abay ng kasal kaya kailangan nilang hanapan kaagad ng kapalit. Wait, how about Anika? Suggestion ni Pia sa kanyang pinsan. Yeah, better. Kahit proxy lang muna. Pagsang-ayon ni Trisha sa sinabi ni Pia. Wait, bakit ako? Tanong ni Anika sa kaibigan ng pabulong. Wala na akong ibang maisip. Ikaw na lang. Para din hindi na masyadong mahirapan sa paghahanap. Tugon niya sa kaibigan. Ayos lang yan. Proxy lang naman eh. Tsaka, don't worry. Ang pogi ng partner mo, si Engineer Dolorzo. Bukod sa pogi, sikat pa. Pareho kayong maganda ka rin at sikat. Mukhang bagay kayo. Ani pa ng kaibigan. What? Huwag mo akong inaano sa mga ganyan. Alam mo namang wala pa akong plano sa mga ganyan-ganyan. Agad na pagsuhay ng dalaga. Oh, bakit? Wala naman akong maling intensyon dun. Pagbawi ni Pia, sabay tawa. Sira ka talaga. Hinampas niya ito sa braso, sabay tawa nilang dalawa. Malapit na magsimula ang seremonya. Naroon na rin ang mga bisita at nakaayos na silang lahat. Isinuot ni Anika ang gown na dapat ay kay Jenna. Inayusan rin siya at tila ba ay handang-handa rin siya kung tignan dahil mas kumikinang pa sa kanya ang kanyang suot na gown. Tila ba ay hinulma ito sa kanya dahil bagay na bagay din ang kulay nitong lavender sa kanyang kulay. You look stunning ha? Pagbati ni Pia. Of course I am, Anika Kim eh. Pagsang-ayon pa ng dalaga at taas kilay nitong tumingin sa kaibigan ng diretsyo. Anyway, yung partner mo malilate daw pero wait ka lang. Huli naman kayong maglalakad sa aisle sabi ni Pia. What? Pinaghintay niya pa talaga ang babae ha? Taas kilay nitong tugon. Ngunit wala naman siyang choice kundi hintayin ang magiging partner niya. Isa-isa nang naglakad sa aisle ang mga abay sa kasal. Ang groom at ang mga flower girls ay tapos na. May pangamba si Anika na baka hindi dumating ang kanyang partner dahil isang magka-partner na lang ang nasa unahan niya at siya na ang maglalakad ngunit wala pa ang sinasabing partner niya. Hahakbang na sana si Anika dahil siya na ang susunod. Wala man siyang partner, ang mahalaga, makapaglakad siya roon at hindi masira ang kasal. May humawak sa kanyang mga braso at pinulupot iyon sa kanyang braso. Sorry for being late. Boses ng lalaki habang nakangiti at nakatingin sa paligid nila. Ikaw? Na naman? Pagdiinan ng dalaga sabay kagat labing umiwas ng tingin sa binata. Are you surprised? Ako rin, di ko inakalang ganto ka kaganda yung magiging kapartner ko na maglalakad sa aisle, tugon ng binata. Kapwa sila nakatingin sa mga tao habang sabay na humakbang para maglakad ng magkasama. Relax, huwag ka masyadong magmadali baka mamaya matapilok ka dyan. Nakakahiya ang dami pa namang tao, pang-aasar ni Luigi. You know what? Shut your mouth. Just for this moment, nakakairita ka eh. Inis na tugon ni Anika ngunit hindi nito pinapahalata na nangingibabaw pa rin ang ngiti nito sa kanyang mga labi. Asaran at bulungan lang ang nangyari habang naglalakad sila kaya naman mukhang nagkakaroon ng interes sa kanila ang mga tao. Take your seat, darling. Malambing na tura ni Luigi kay Anika bago nito bitawan ng mga braso ng dalaga. Inirapan lang ito ni Anika at tinaasan ng kilay bago naupo sa kanyang assigned na upuan. Ang gwapo ni Engineer Dolorzo, di ba? Napalingon si Anika sa kaibigan na nasa tabi niya lang din. What? That asshole assuming guy? No, saan banda ang gwapo dyan? On his back? Inis na tura ng dalaga. Hoy, grabe ka naman, Mr. Pretty Guy. Gwapo niya kaya. Kinakaadikan nga siya ng mga babae dito eh. Ani ni Pia. Duh, ibahin mo ako sa kanila. Hindi ko siya type. No way. Buntong hininga ni Anika sabay cross ng kanyang mga braso. Matagal bago natapos ang seremonya at hindi maiwasan ni Anika ang sulyapan ng tingin ng binata. Paminsan ay nagkasalubungan sila ng tingin at napapangiti na lamang si Luigi sa kanya kapag nagkakataon. Gosh, bakit ko ba siya tinitignan? Parang tanga naman ako nito, baka isipin niya may gusto ako sa kanya. Hell no, mukha niya. Anya sa kanyang sarili matapos siyang ngitian ni Luigi na magkatagpo ang kanilang mga mata. Agad na nagtungo sa banyo si Anika.
Hindi naman masisira ang seremonya kung tumayo siya sa upuan niya kahit sandali. Annoying guy! Bakit siya ngumingiti ng ganun? Bakit niya akong hinihitian ng ganun? Nangaasar ba siya o ano? Inis na tura niya sa kanyang sarili na nakaharap sa salamin. Naghilamos siya at nagpunas ng kanyang muka. Palabas na ng banyo ang dalaga nang mapaigtad siya sa gulat dahil nakatayo sa pintuan ng banyo ang binata. "What the hell are you doing here?" tanong niya. Naka-cross arms pa ang binata at nakasandig sa pader. Nakasuot pa ito ng black suit at black slacks. "Alam mo, para kang bodyguard na nakatayo dyan," ani pa ng dalaga. "Are you done confessing your feelings for me on the mirror?" tanong ni Luigi. "What?" kunot noong tanong niya. Napatigil siya sa sinabi nito. Tiyak na rinig sa labas ang mga pinagsasasabi niya sa loob. Hindi niya maitatangging malakas ang kanyang boses dahil ang akala niya ay mag-isa lamang siya roon. "Anong sinasabi mo?" Nilampasan niya lang ito at hindi na pinansin kaya naman sumunod ng binata sa kanya. "You need to pay me sa pagtulong ko sa'yo, di ba? Then let's have dinner together." Diretsahang pag-aaya ng binata sa kanya habang hinahabol siya nitong maglakad. "Are you... never mind." Iritang sambit nito. Hindi ba ito nag-iisip may kasal kaya tiyak may pagkain yun ng dinner kaya bakit ito nag-aaya ng dinner? Kaso nga lang naisip niya na baka isipin nitong gusto rin niyang makasama ito sa dinner kaya niya yun sinabi. "Hey, hindi naman ngayon, maybe in another day." Agad na tugon ng binata kahit hindi pa sinasabi ng dalaga. Napabuntong hininga si Anika. "Pwede ba wag muna yan? Ang ganda-ganda ng araw ko, dumating ka pa eh. E di nasira tuloy." Ani nito at iniwan ng binata. "Ang sungit talaga ng babaeng yun." Bulong ni Luigi sa hangin nang makaalis na ang dalaga. "Hi engineer, kamusta ka na?" tanong ni Jared sa binata. Siya ang napangangasawa ni Chelsea na ikinasal. Magkakilala sila ni Luigi dahil magkaklase sila noon sa engineering noong nag-aaral pa lamang sila ng college. Tumayo si Luigi at nakipaghawak kamay sa kaibigan. "Ayos lang bro, congrats sa'yo," pagbati ni Luigi. "Salamat. Kumain lang kayo ah. Enjoy the food," ani ni Jared sa kanila. Maraming bisita na kailangan nilang isa-isahin upang kumustahin at makausap kaya naman umalis kaagad ito sa kanila. "So, bakit ka nga ba bumalik ng Pinas? Maganda ba sa Singapore at mukhang natagalan ka doon bago ka umuwi dito?" tanong ni Ryan. "Kaya nga eh, akala namin di ka na uuwi. Akala namin tatalikuran mo na yung Pilipinas," patawang sabi ni Leo. "Mga baliw talaga kayo. Uuwi ako syempre, nandito pamilya ko eh. Tinapos ko lang naman yung kontrata ko doon," tugon ni Luigi. "Ang tagal mo rin nagtrabaho doon ah. Pero ang tanong, kamusta kayo ni Ena? Balita ako, siyang dahilan kung bakit ka lumipad ng Singapore," pangaasar ni Kyle. "Hoy, saan mo naman yan nasagap? Kalalaki mong tao, chismoso ka." Patawang ani ni Luigi sa kaibigan. Totoo naman ang sinabi nito. Hindi naman dapat siya lilipad ng Singapore kung nagkaayos pa sila ni Ena noon. Ngunit dahil nasira ang relasyon nila, matapos nilang maghiwalay, lumipad siyang Singapore para doon magsimula ng kanyang bagong buhay at para makalimutan ang mga masasakit na alaala ng kanyang nakaraan. Dahil sa kanyang pag-alis ng Pilipinas, nagbago ang buhay niya at nakaahon siyang muli dahil ang buong akala niya noon ay hindi na niya magagawa ang mga bagay na gusto niyang gawin, lalo na ang tuparin ng pangarap niyang maging isang engineer. Nga pala, tara, puntahan natin sila Engineer Dolorzo. Ipapakilala kita sa kanya. Mukhang hindi pa kayo magkakilala. Sayang naman kung hindi kayo magkakilala. Siya pa naman yung partner mo kanina. Ani ni Chelsea kay Anika. Hinawakan siya nito sa braso at inalalayan patungo sa 3 lalaki na nasa table nila. Hindi na kailangan, Chelsea. Alam mo, sapat na sa akin na makita lang siya tsaka nakakahiya naman lumapit. Tugon ni Anika sa bagong kasal. "Naku, hindi pwede yan. Pasasalamat ko na rin sa'yo to dahil ginawa mo yung favor kung hindi mo yung ginawa. Mababawasan ng isa yung abay ko sa kasal. Kaya napakalaking utang na loob yun." Ani ni Chelsea. Samantalang iniisip naman ng dalaga kung paano niya ito maaayawan. Ngunit nakakahiya naman kung aayawan niya dahil lang sa naiinis siya sa binata. Tsaka baka hindi mo pa siya kilala. Isa siya sa pinakasikat at pinakamagaling na engineer sa bansa.
Nitong mga nagdaang taon nga, nagkaroon siya ng kontrata sa Singapore. Imagine, napakagaling niyang engineer para kuhanin magtrabaho sa ibang bansa. Paliwanag ni Chelsea. Papalapit sila ng papalapit at alam niyang magre-react ang lalaki kapag nakita siya nito kaya pinipilit niyang umasta na parang hindi sila magkakilala. Hi Luigi, thank you sa pagdalo sa kasal ko. Kamusta ka? Tanong ni Chelsea nang makalapit na sila. Nakipagbeso siya sa binata at ganun din sa mga kasama nito. Maayos naman ako. Congrats sa'yo, tugon ng binata. Oo nga pala Luigi, si Anika Kim. Anika, si Engineer Luigi. Pagpapakilala ni Chelsea sa kanilang dalawa. Hi Luigi, iniabot ng binata ang kanyang kamay sa dalaga habang nakatingin ito ng diretsahan sa kanyang mga mata. Mabuti na lamang at tila umaakto din itong normal at hindi siya kilala. Si Leo at Kyle mga engineer din, dagdag na pa. Anika, tugon niya upang maging formal ang kanilang pag-uusap. Inabot niya ang kamay nito at nakipag-shake hands. Luigi, alam mo ba si Anika ay isang international model? Marami siyang hawak ng mga products kung saan mas lalo siyang nakikita sa kanyang ganda at galing sa pagmumodelo. Paliwanag ni Chelsea. Yeah, I know. Komportabling tugon ng binata na ikinakunuot noon ng dalaga. Alam nito ang lahat. Kilala niya ang dalaga at alam niyang sikat ito. Ngunit namamangha siya dahil hindi naman ito tulad ng ibang sikat na tao na palaging may bodyguard na kasama. Si Anika ay tila isang normal lang na buhay. Napakasimple, masungit nga lang. Kung ganun, mabuti. Pareho kayong sikat at may patutunguhan. Tiyak bagay na bagay kayo. Ani pa ni Chelsea na para bang kinikilig pa ito sa kanyang sinabi. Chelsea, pasimple itong siniko ng dalaga. Joke lang. O siya, maiwan ko na kayo. Puntahan ko lang yung iba pang bisita. Mag-usap kayo ha. Paalam ni Chelsea. Bago ito dumikit pa, ito kay Anika at bumulong. Malay mo, dito magsimula yung love story nyo. Bulong ni Chelsea at tumawa bago umalis. Pre, diba naiihi ka kanina? Tara, banyo tayo. Pag-aya ni Leo kay Kyle habang tinatapik-tapik ito dahil hindi naiintindihan ng kaibigan. Ha? Oo nga pala. Tara, samahan mo ako. Pagsang-ayon ni Kyle nang maintindihan niya ang pinupunto nito. Pare, banyo muna kami ha. Paalam nila kay Luigi. Anika, excuse niyo muna kami. Nagmamadali silang umalis upang bigyan ng oras na magkausap ang dalawa sa lamesa. Samantalang sobrang tahimik lang nilang dalawa at nakikiramdam ang isa't isa kung sino ang magsisimula ng usapan. Engineer ka pala, ani ni Anika. Oo, pangarap ko yon mula nung pagkabata pa eh. Tugon ng binata at ngumiti. Ikaw nga international model, masikat ka kumpara sa akin kaya huwag kang mahiya, ani pa ni Luigi. Sino nagsabing nahihiya ako? Bakit naman? Nag-cross arms ito at ganon din sa kanyang legs. Baka lang naman. Paano kasi parang ayaw mo kong kausap? Parang nitong nakaraan lang nung nagkita tayo, niyaya mo ako mag-dinner. Ani ni Luigi. It's an O, kaya I need to pay you back with kabutihan. Tugon ng dalaga. Mapang-asar. You don't need naman. Pero ikaw yung nag-exist ng kapalit, di ba? Pabalik ng binata. Natahimik si Anika. Wala siyang masabi dahil totoo naman ang sinabi nito. Pero nag-aya ka rin kanina ng dinner. Why? Gusto mo rin talaga ako makadate, mapang-asar ng ngiti ng dalaga. Okay, fine. Baka mapunta pa to sa away na usapan. Let's have dinner tomorrow night. Are you going? Tanong ni Luigi ng seryoso. Alam naman niyang matatalo lamang siya nito pagdating sa mga reasoning kaya kusa na lamang siyang umayaw. I'm going back to Iloilo tomorrow morning. Ang special mo naman kung babalik pa ako ng Batangas para lang sa'yo. Taas kilay na ani ni Anika. I'll pick you up, tugon ni Luigi. Napatahimik si Anika sa sinabi nito. Mukhang seryosohan ang nagaganap sa kanila. Gusto niya rin makitang nag-e-effort ang lalaki sa kanya kaya pumayag na lamang ito sa nais ng binata. Hindi naman iyon formal na date upang kanyang paghandaan ng bongga. Napilitan lang din siya dahil tinulungan siya nito noong una silang nagkikita. Wow ma'am, saan po lakad niyo? Tanong ng assistant ang dalaga. Nakasuot ng pulang v-neck dress ang dalaga na bumabagay sa kanyang katawan at ganda. Tila isang diyosa ang biglang lumitaw roon nung dumating siya. I'm going back to Batangas.
You can go home early matapos mong gawin yung mga pinapagawa ko, ani niya. Ganun po ba ma'am? Salamat po. Mag-ingat po kayo sa lakad nyo. Enjoy, ngiting sabi ng assistant niya. Do you like my hair? Tanong ni Anika at hinawi-hawi ang kanyang buhok. Ash gray ang kulay nun, wavy hairstyles na umaabot sa kanyang bewang ang haba. Of course ma'am, you look wonderful tonight. Tugon nito sa dalaga na ikinangiti niya. Tiniyak niya talagang presentable siya sa binata kahit na hindi naman iyon totoong date na gagawin nila. Nakaupo si Luigi at hinihintay si Anika na dumating sa kanilang table. Sinundo niya ito ngunit hindi sila sabay pumasok dahil nagtungo muna ang dalaga sa banyo. Bakit ba ako kinakabahan ngayon? Wala namang bago. Normal lang sa akin itong makipag-dinner sa mga babae pero bakit parang kakaiba ngayon? Kinakabahan ako. Bulong ni Luigi sa kanyang sarili habang paulit-ulit itong humihinga ng malalim upang ikalma ang kanyang sarili. Ayos ka lang? Bakit hindi ka pa kumakain? Tanong ni Anika nang makarating sa lamesa nilang dalawa. Hinihintay kita, tugon niya. Nakaupo naman si Anika at inayos ang sarili upang kumain. Matapos nito, uuwi na tayo, ani ng dalaga. Ano? Bakit? Ang bilis naman. Kunot noong tanong ni Luigi. Bakit? Nais mo pa ba ako makasama? Tanong ng dalaga. Hindi naman sa ganon. Pero sayang naman ang layo ng pinuntahan mo tapos uuwi ka kagad. Hindi pa pwedeng tapusin na lang natin ang gabing to? Anong ibig mong sabihin? Sulitin natin ang gabi. Matapos tayong kumain, pwede tayong pumunta sa kung saan. Mamasyal, manood ng sine, o kaya naman pumunta sa dalampasigan upang magkwentuhan. Tugon ni Luigi. Napatawa si Anika sa sinabi nito. Di niya akalaing may tinatago itong pagkaromantiko pagdating sa babae. Bakit ka tumatawa? Tanong niya sa dalaga. Kumain ka na lang, tugon nito at kumain na. Hindi ka ba mai-issue kung makikita ka ng fans mo na may kasama kang ganito na kagwapong lalaki sa ganitong oras ng gabi? Tanong ni Luigi kay Anika. Naglalakad sila sa gitna ng highway. Marami pa namang tao na naroon sa kanilang paligid. Itinabi na muna nila ang sasakyan dahil mas maganda namang maglakad sa ganoong oras. At ano namang pakialam nila kung ganon? Hindi naman nila alam ang personal kong buhay, tugon ni Anika. Bakit ganyan ka sa mga fans mo? Sa industriyang meron ako, hindi ko maiiwan na malagay ako palagi sa maling hinala. Konting galaw ko na makikita ng mga tao, huhusgahan nila. Kahit sino pa sila. Iisipin ka ng kung ano-ano, masama man o mabuti. Kaya hinahayaan ko na lang sila kung anong isipin nila sa akin. Kung iisipin man nila ngayon ang iniisip mo na wala ako roon, ako ang nakakaalam sa mga ginagawa ko. Kaya bakit ako magpapa-apekto sa sinasabi nilang hindi naman totoo? Mahabang detalye ng dalaga. Sa bagay, tama ka naman. Hindi rin naman tayo nagkakalayo ng sitwasyon. Kaso nga lang parang kakaiba ka. Kung iwasan ng mga yon, baliwala lang talaga sa'yo lahat ng iisipin nila. Oo naman, minsan na akong gumawa ng mabuti sa kapwa pero tingin pa rin ng iba, mali yun. Kaya ngayon, natuto na akong hayaan na lang kung anong isipin nila. Hindi ko din naman makokontrol ang isipan ng mga tao, paliwanag niya. Ikaw, hindi mo ba yun nararanasan? Nararanasan, kaya nga labis akong nag-aalala sa mga sinasabi ng ibang tao sa akin. Alam mo na isa akong engineer, kapag nasira ang pangalan ko, paano na lang ang trabaho ko? Ang kinabukasan ko masisira dahil lang sa maling hinala. Kaya labis akong nag-iingat hanggat kaya kong pipigilan ko, tugon ni Luigi. Alam mo kasi, sa mundo hindi perpekto. Walang perpekto rito at hindi din pantay-pantay ang tao. Kaya kung mga nasa baba ginugustong mapataas, kaya gagawin nila ang nais nila para makapunta sa taas. At tayong mga nasa taas, hihilahin pababa. Ang tanging magagawa nila ay ang manira. Iyon ang magiging dahilan kung bakit nayuyurakan ang mga pangalan ng mga nasa taas kahit na wala namang ginagawang masama. Bakit parang ang tulis mo magsalita? Tila hindi ka nais-nais sa mga napagdaanan mo sa iyong nakaraan. Pansin ng binata na tila galit ito magsalita, madiin at parang may nais mapatunayan. Pasensya na. Hindi ko lang talaga mapigilan ang aking sarili na magsalita ng aking nararamdaman. Ayos lang.
Pero kung sasabihin mo sa akin, mas mabuti, ani ni Luigi. Nasa tabi sila ng dagat. Walang tao roon at napakatahimik ng lugar. Tanging silang dalawa lang ang nakakarinigan at ang mga alon sa dalampasigan na nasa harapan nila. Ayoko maging isang model. Gusto ko industrial arts pero ang mga magulang ko nais nilang maging isang sikat akong modelo. Hindi lang sa bansa pati na rin sa buong mundo. Nangyari ang nais nila ngunit hindi nila alam kung ano nga ba talagang nais ko. Nagsimulang magkwento ang dalaga ng kanyang buhay kaya maayos na nakikinig lamang ang binata. Nung bata ako, dinadala na ako nila sa shoot. Palagi nilang sinasabi sa akin na ako naman daw ang susunod na magiging sikat na modelo sa buong mundo. Ang gulo. Pero sa tuwing ako yung nasa gitna ng stage at nakatutok lahat sa akin ng camera, naiisip kong ayoko ng ganun. Gusto ko lang ng tahimik na buhay. Yung walang ibang makakaalam ng personal mong mga ginagawa, paliwanag niya. Sila mommy at daddy ang naging dahilan kung bakit ako narito ngayon. Kung bakit wala na akong pakialam sa mga sinasabi ng mga tao sa akin. Dahil tinuruan nila ako maging ganito. Dagdag niya pa. Ngayong sikat ka naman, may pera ka na, bakit hindi mo nalang ituloy yung gusto mo? Kasabay ng pagiging modelo mo, ani ni Luigi. Hindi madali eh. Nung una pa lang, ayaw na nilang gawin ko yun. Kung pipilitin ko ang kagustuhan ko, masisira lang ang kinabukasan ko. Si Mami gusto niya akong sumunod sa yapak niyang isang modelo sa industriya at si Daddy naman gusto niya akong mamahala ng kumpanya ng pamilya balang araw. Paliwanag nito. Nakakatawa, di ba? Nakaplano na ang future ko sa mga kamay nila. Kaya saan ko ilulugar ang sarili kong kagustuhan? Tumingin ito sa binata. Pasensya na, hindi ko alam kung anong pinagdadaanan mo. Tugon na lamang ni Luigi. Ikaw, gusto mo ba talaga trabaho mo? Tanong ni Anika. Natahimik ng ilang minuto si Luigi bago ito nagsalita. Oo naman. Nung bata pa lang ako, palagi akong kasama ni Papa sa site. Isa rin siyang engineer kaya sinundan kong yapak niya dahil hindi sa gusto nila kundi yun din ang nais ko. Tugon ni Luigi. Ang ganda siguro sa pakiramdam na nagagawa mong malaya ang gusto mo, no? Ani ni Anika. Oo naman, masarap sa pakiramdam at masaya dahil nagagawa mong lahat. Sana ako rin. Sana malaya ko rin nagagawa ang gusto ko. Malumbay na sabi ni Anika. Pinagmamasdan ng binata ang dalaga dahil hindi niya lubusang maisip na ganun pala ang napagdadaanan nito. Sa kabila ng kanyang mga tagumpay sa buhay at sa kanyang mga ngiti, sa harap ng kamera, nakatago pala ito sa kanyang mga magulang. Hindi niya mailabas ang tunay niyang nais dahil ang kanyang pamilya ang kumokontrol sa kanyang buhay. Mahirap para sa mga kabataan ang ganoon, kaya ramdam niya ang nararamdaman ni Anika. Sa kabila ng lahat, nagagawa pa rin itong maging masaya kahit na hindi naman niya nais ang mga nangyayari sa kanya. Dahil ang nais niya lamang ay ang simpleng buhay ng pamilya. Ngunit dahil sa kanyang mga magulang ay patuloy siya nitong kinukulong upang pagtakpan ang lahat at maitama ang mga sasabihin ng mga tao sa kanilang pamilya. Good morning, ma'am. Pagbati ng kanyang assistant, pagpasok niya sa kanyang office. Coffee, ma'am? Ah, yes please. Pagtango niya. Naupo siya at mahinahong sumandal habang hinihintay ang kanyang assistant. Ito na po, ma'am. Salamat. Anong schedule ko today? Tanong ni Anika. Nasa kumpanya nila siya ngayon dahil wala naman siyang mga shoot na kailangang puntahan. Ganoon palagi ang takbo ng kanyang buhay sa tuwing walang shoot. Kailangan niyang pumunta sa kumpanya upang asikasuhin ang mga nangyayari roon, lalo na kapag wala doon ang kanyang mga magulang. Madalas silang umaalis at sa kanya naiiwan ang kumpanya dahil sa business trip. May meeting po kayo kay Mr. Chow by 10 a.m. about sa project proposal nila last week. Tugon ng assistant. Tinignan niya ang oras at malayo-layo pa naman, kaya ayos lang na hindi muna siya mag-asikaso. Okay? Tumango-tango lamang ito, ibig sabihin ay wala na siyang ibang tanong kaya umalis na ang kanyang assistant. Nagbukas ito ng kanyang computer na nasa desk niya lang. Nag-search siya tungkol kay Engineer Dolorzo. Hindi niya pa ito gaano kakilala kaya nais niyang malaman ang lahat tungkol sa kanya, lalo pa at tila nagkakamabutihan na silang dalawa.
Tiyak malalagot rin siya sa kanyang mga magulang kapag nalaman kung sino ang mga nakakasama niya dahil mula noong pumasok siya sa industriya na pagmumodelo, bilang na lang ang nakakasama niyang mga tao at kaibigan. Sobrang higpit ng kanyang ama at ina kaya lahat ng galaw niya ay limitado lamang. Engineer Luigi Lawrence Dolorzo graduated with a bachelor's degree in mechanical engineering from De La Salle University. Napatango-tango ang dalaga sa kanyang nabasa sa social media matapos niya itong isearch. 29 years old, pinakabatang engineer sa buong bansa. Napataas ang kanyang kilay dahil sobrang bata pa pala nito, akala niya nasa 30s na ang binata. Ngunit doon na rin naman iyon patungo. 29 years old na siya ngayon at nagsimula siyang maging engineer sa edad na 25. Sobrang bata nga at hindi niya akalaing ito pa ang pinakasikat na engineer at isa sa pinakamagagaling. Bigla siyang napatigil sa pag-scroll at pagbabasa nang maisip niyang merong project na gagawin sa kanilang kumpanya at iniisip niya kung si Engineer Dolorzo na lang ang kanyang kunin bilang head engineer. Good morning, pagbati ni Anika sa kanyang kamiting at nakipagkamay pa ito bago naupo. Habang nag-uusap sila patungkol sa kanilang project ay sumagi na sa isipan ng dalaga kung babanggitin niya ang magiging engineer ng proyekto. Meron akong kilalang engineer, pwede natin siyang kunin na head engineer kung gusto nyo para hindi na rin kayo mahirapan sa paghahanap, suggestion ni Anika. Sa proyektong ito kailangan natin ng skillful na engineer. I know, mukha bang kumukuha ang kumpanyang ito ng engineer na wala lang? Of course not, tugon na dalaga. You're right, but we need to start this project before the October ends. Ani naman ni Mr. Chow. Ang proyekto na ito ay isang hotel sa Tagaytay kung saan makakapag-relax roon ang mga bisita at magiging tila isang bahay lang ang dating nito. Hindi mamahalin at hindi rin mumurahin, sakto lang na makakapagpahinga ng maayos roon ang mga pupunta. Of course, hindi dapat tayo magsayang ng mga araw, kailangan na nitong umpisahan, ana ni Anika. Matapos ang meeting ay agad na umuwi si Anika sa kanilang bahay. Naabutan niya ang kanyang dalawang kapatid na nag-aaway sa hindi niya alam na bagay kaya kaagad niya itong nilapitan dahil mula sa baba ay rinig niya ang mga matataas nitong boses. Ano ba yan? Anong nangyayari dito? Rika, Dylan. Sabay niyang tinignan ang dalawang magkapatid. Pareho na itong nasa wastong gulang ngunit kung mag-away ay parang mga aso at pusa pa rin. Ito kasing si Kuya. Sinabing huwag pakialaman yung laman ng notebook ko. Kinuha niya pa rin, sagot ni Rika. Senior high school na ito kaya naman balisa siya tuwing may mga humahawak ng mga gamit niya. Nagdadalaga na kasi at palaging mainitin ang ulo kahit na sa mga kapatid. Bakit mo naman kasi pinakailaman, Dylan? Tanong ni Anika. I didn't mean it. May tinatago siya ate. Siguro may boyfriend na yan, tugon naman ni Dylan. Hoy, wala. Ate, wala, huwag ka maniwala dyan. Pagbawi ni Rika. Kayong dalawa. Ang ingay-ingay nyo, nag-aaway pa kayo dito. Nasaan ba sila mami at daddy? Baka naiistorbo nyo sila sa ingay nyo. Pumasok na kayo sa mga kwarto nyo. Ani ni Anika, agad namang sumunod ang dalawa. Samantalang patungo ang dalaga sa kwarto ng kanyang ina upang makausap ito. Ngunit naririnig niya mula sa labas ang mga boses nito na tila nag-aaway. Kakatuksa na siya ng marinig niya tila na may sinampal kaya agad na lamang niyang binuksan ang kwarto kahit na hindi pa siya kumakatok. Iniisip niyang baka sinaktan ng kanyang ama ang ina nito. Dad? Sambit ng dalaga. Napatigil siya dahil mali ang kanyang iniisip. Ang kanyang ina ang nanampal sa kanyang ama. Mom? What happened? Tanong ni Anika. Your dad. Tanungin mo siya kung anong ginawa niya. Alfred, ikaw mismo magsabi sa ginawa mo. Bakit hindi mo sa kanila sabihin kung paano mo sinira ang pamilya natin? Hindi ka ba nahihiya? Ani ng kanyang ina. Napakunot noo ang dalaga sa sinabi nito dahil hindi niya naman maintindihan. Mom? What do you mean? Dad? Tanong niya. Pabalik-balik ang kanyang tingin sa dalawa hanggang sa magsalita ang kanyang ama. I can't. Hindi ko yung ginawa. Wala akong ginagawa. Maniwala ka sa akin. Tugon ng kanyang ama na mas lalo nang tutulak sa curiosity ng dalaga. Ano po bang nangyari? Mom, Dad? Your dad cheated on me. Tugon ng kanyang ina na galit pang tumingin sa kanyang ama. Tila nanginginig ang mga tuhod ni Anika sa kanyang nalaman. Hindi niya alam kung paano kakausapin ng kanyang ama.
Pakiramdam niya niloko rin siya nito gayong niloko niya ang kanyang ina. Kaya agad siyang umalis sa kwarto at nagtungo sa kanyang silid. Nagpupunas ng towel si Luigi dahil kakatapos lamang niya mag-shower nang tumawag ang kanyang amo na si Ena. "I need you here, may pag-uusapan tayo," agad na sabi ni Ena sa cellphone. "About what?" tanong ni Luigi dahil hindi naman siya pupunta roon kung tungkulan naman yon sa kanilang naudlot na pag-iibigan. "About your work, I need to talk to you. I'll send you the address." Takang ibinaba ni Luigi ang tawag dahil bakit siya nito pinapapunta sa kondo niya para doon mag-usap ngunit wala siyang magagawa dahil amo niya pa rin ito. Agad siyang nagbihis ng damit kahit na late hours na yon at oras na para magpahinga ay trabaho pa rin ang kanyang aatupagin. Pagkatapat ni Luigi sa unit ni Ena ay agad siyang nag-doorbell at maya-maya pa ay nagbukas iyon at tumambad sa kanya ang naka-bathrobe na katawan ng dalaga. "Ena, what are you doing?" "Nagbihis ka nga," ani ni Luigi sa dalagang habang nakatingin siya sa ibang direksyon. "Oh, come on Luigi, I know you miss me too." Hinawakan niya ang kamay ng binata at pinilit itong makapasok sa loob. "Let's drink. Here's for you." Iniabot nito ang champagne na may wine sa binata. "Ang sabi mo mag-uusap tayo about work, kaya ako narito para makipag-usap at hindi para makipag-inuman sa'yo," ani ni Luigi at ibinaba ang ibinigay na champagne ni Ena. "Oh wait!" Niyakap siya nito mula sa likod dahil akmang aalis na ang binata kaya pinigilan niya. "Chill ka lang naman. Masyado namang mainit ang ulo mo. We're here para mag-enjoy kaya here, inumin mo na. Ngayon lang samahan mo ko please." Pakiusap ng dalaga sa kanya. Samantalang halos mayamot na si Luigi sa mga ginagawa nito. Pinilit niyang alisin ang kamay nitong nakayakap sa kanyang bewang at hinarap upang magsalita. "Ano bang gusto mong mangyari?" tanong niya. "Ang gusto ko? I want you," sabay turo sa binata. "I want you back, Luigi. I really, really love you and I miss you," dagdag pa niya. "But malabo nang gusto mo mangyari. Hindi na kita mahal at ayoko na rin ipagpatuloy pa yung mga nakaraan natin." "No, please. Mag-umpisa tayo ng bagong buhay. Pwede ba? Gusto mo ng maraming anak? Ibibigay ko yun sa'yo. Please, just come back to me." Pagmamakaawa ng dalaga. Huminga ng malalim ang binata bago nagsalita ulit. "Ang gusto mong mangyari ay hindi pwede, Ena. Makakahanap ka pa naman ng iba dyan na mas mamahalin ka. Tanggap ng pamilya mo na hindi katulad ko," aniya. "Bakit ang hirap mong balikan ako? Wala na ba talaga akong pag-asa sa'yo?" tanong ni Ena. "Luigi, ako pa rin bang gusto mo o may iba ka ng gusto? Sabihin mo sa akin kasi titigil naman ako kung sabihin mong hindi mo na ako mahal eh. Pero nangako ka sa akin dati na ako lang ang mamahalin mo kaya hanggang ngayon pinanghahawakan ko yung mga sinabi mo," dagdag pang sabi ni Ena. Lumapit ito ng dahan-dahan sa binata at hinawakan ang muka. "Please, I still love you. Kaya hanggang ngayon nandito pa rin ako. Hindi kita kayang bitawan hanggat alam kong may pag-asa pa ako," ani nito. "Ena, nakikiusap rin ako. Tapos na tayo. Malabo na ang lahat sa ating dalawa. Kung magkakaroon man ng pamamagitan sa atin bilang kaibigan, bilang kaibigan na lang yun. At bilang isang boss, matapos magawa ng pinapagawa mo, hindi mo na rin ako makakausap pa. Gusto ko nang matapos ang lahat ng meron tayo," tugon ni Luigi. "Sinabi mo bang wala lang sa'yong lahat?" "Ena, hindi ako ang sumira sa ating dalawa. Yung mga magulang mo ang may ayaw sa akin. Hindi niyo ako binigyan ng pagkakataon para patunayan ang sarili ko sa inyong harapan. Nang dahil doon nawala ang lahat sa atin. Nawalan na rin ako ng tiwala sa'yo." Tinanggal nito ang kamay ng dalaga na nakapalupot sa kanyang leeg at lumayo ng kaunti. "Ikaw ang pinanghuhugutan ko ng lakas noong mga panahong hinang-hina ako, Ena. Ikaw yung palagi kong tinatakbuhan sa tuwing may problema ako, sa tuwing walang-wala ako. Dahil ikaw yung nagiging dahilan ng pag-asa ko. Ikaw yung rason kung bakit ako nagpapatuloy pero nawala ang lahat. Nawala ang lahat ng yon nung nawala tayo nang dahil lang sa ayaw ako ng mga magulang mo dahil wala kang magiging magandang kinabukasan sa akin. Hindi ka naniniwala sa akin, Ena. Hindi niyo ako binigyan ng pag-asang maging ako sa harapan niyo," ani ni Luigi. "Siguro
Hanggang doon na lang tayo. Tama na ang lahat. Ayoko na ring dagdagan pa ang nangyaring hindi maganda sa ating dalawa. Ani pa nito. Iniwan niya ang dalaga at hindi na hinintay pa ang sasabihin nito. Masakit man yun para sa kanya dahil kahit gaano pa katagal ang mga nangyari sa nakaraan, ramdam niya pa rin may bahid ng lungkot ang puso niya. Gustuhin man niyang mag-umpisa muli ngunit hindi na sa parehong tao dahil minsan na siya nitong nasaktan noong sila pa. Hindi lang sa mga magulang niya kundi sa ibang bagay na kanyang ikinakasakal at walang kalayaan sa piling ng dalaga. Walastik na buhay ito pare. Ikaw talagang pinakamalakas sa ating tatlo. Ikaw ang pinakalapitin ng mga babae kaya bakit ka pa magtataka kung nilalapitan ka ulit ni Ena? Ani ni Leo sabay tawa rito. Baliw! Alam niyong nangyari sa amin noon kaya paano ko babalikan yung mga nakaraan ko kung alam kong hindi naman ako naging malaya noon? Ikinasakal ko yun at uulitin ko ba mangyari yun ngayon? Ang gusto ko lang naman maging masaya. Malaya sa buhay, walang mananakal ng walang manghuhusga. Pag siyang kasama ko, palagay ko hindi ko yun makukuha. Ani ni Luigi. Nasa loob sila ng bar ngayon at umiinom. Nakagawian nilang magbabarkada yon. Kapag inaaya ng isa, sama ang lahat. Nag-usap-usap rin sila tungkol kay Ena dahil nakwento na ni Luigi ang nangyari sa kanilang dalawa at humihingi lang siya ng advice sa mga kaibigan. Ngunit para sa kanya, kung pwedeng gawin ang lahat para maiwasan ito, gagawin niya. Ngunit hindi maaari dahil hindi pa tapos ang kanilang ginagawa sa trabaho. O cheers na natin to para sa kalayaan. Patawang sabi ni Kyle at tinaas ang wine glass na hawak nila. Cheers! Sabay-sabay silang umiinom at muling naglagay ng wine. Aray! Ano ba? Bitawan mo nga ako? Bastos ka! Narinig ng tatlong magkakaibigan ang boses na yon at nagtinginan silang lahat dahil pamilyar ang boses na kanilang narinig banda sa likuran ni Luigi. Kaagad nilang nilapitan yon dahil tila hindi yon pinapansin ng mga taong nakapaligid sa kanila. Ang arte mo! Gusto mo rin naman to kaya papakalasing ka, di ba? Ano pa ng lalaki kay Anika? What? The hell? Get out of me! Ano ba? Tinutulak niya ang lalaki ngunit masyadong malakas ang mga lalaki kaya naman hindi niya yun kayang tapatan. Pilit na lamang niyang winawaksi ang kamay nitong gumagapang sa kanyang katawan. Hey, hey, hey! What are you doing, bastard? Agad na hinila ni Luigi si Anika mula sa lalaki at pinalikuran niya ito kung saan naroon din si Leo at Kyle. What's your problem, dude? You asshole, pervert. Ulitin mo pang hawakan ng babaeng to, tatanggalin ko yung kamay mo nang sa ganun wala ka nang mapala. Ani ni Luigi. Hindi mahilig ang binata sa pakikipagsalpukan ng muka dahil hindi niya naman yun nakalakihan. Hanggat maaari, iwasan ay iiwasan. Ngunit kapag sumobra na ito sa pang-aabuso ay tiyak mailalabas niya ang kanyang galit. Oh, sorry dude, my bad. I'm out. Pagsuko ng lalaki kasabay pa niyon ang pagtaas ng kanyang dalawang kamay sabay alis. Hindi niya rin naman kakayanin ng binata dahil makisig ang katawan ni Luigi at matangkad ito sa kanya. May dalawa din itong kasama kaya agad na siyang sumuko dahil alam niyang hindi niya kaya. Anika, are you alright? Kanina ka pa ba binabastos ng lalaking yun? Nag-aalalang tanong ni Luigi. Inusisa niya ang dalaga sa kamay at nakita niyang may pasa ito sa braso dahil sa mahigpit na pagkakahawak ng lalaking yun sa kanya. I'm fine, tugon ng dalaga. Hindi naman ito gaanong lasing na lasing dahil maayos pa naman ito sumagot at deretsahan pa ang tingin sa mga mata ng binata. Sigurado ka? May pasa ka oh. Ani ni Luigi na kaagad namang ikinubli ng dalaga sa kanyang braso. Ayos lang yan, mawawala din yan, tugon nito. Nakasuot lamang ito ng simpleng dress na kita ang kanyang braso kaya naman kitang-kita niya kahit patakpan niya ito ng kamay. I'll take you home. Masyadong delikado para sa'yo mag-isa lang. Nasaan yung PA mo? Dapat kapag ganitong lalabas ka kahit ano pang pupuntahan mo palagi ka dapat may kasamang bodyguard. Lalahanin mo sikat ka kaya maraming delikadong bagay na mangyayari sa'yo anumang oras. Pangangaral ni Luigi sa dalaga. Ayos lang, kaya ko namang umuwi mag-isa. Kaya ko din naman ang sarili ko, huwag ka mag-alala. Sige na mag-enjoy na lang kayo rito ng mga kaibigan mo. Mauuna na ako. Pagmamatigas ng dalaga sa binata. At iniwan niya ito nang hindi pa nakakapagsalita si Luigi. Sundan mo na. Senyas pa ni Leo at Kyle kay Luigi dahil naroon lamang ito sa kanilang gilid na di kalayuan. Here, order pa kayo ng gusto nyo.
Nag-iwan ng pera si Luigi sa kanyang mga kaibigan dahil siya naman ang may sagot nun. Anika, tawag ng binata nang makalabas na siya. Masyadong mabilis ang dalaga sa paglalakad kaya hindi na niya ito naabutan. Libot niya ang kanyang paningin nang makitang nasa gilid ito ng kalsada at sumusuka. Uy, hey! Ayos ka lang ba? Mukhang naparami ka na naman ng inom. Ani ni Luigi at hinagod-hagod ang likod nito. I'm thirsty, anya sa binata matapos niyang magsuka. Nasa kotse yung tumbler ko. Tara, kaya mo bang maglakad? Tugon ng binata at inalalayan si Anika papunta sa kanyang kotse. Here, agad na ininom ni Anika ang tubig na nasa tumbler matapos iyon iabot ni Luigi. Nakaupo siya sa passenger seat kaya naman magkalapitan lang sila ng binata kung sakaling mandilim ang paningin niya. Ayos ka na ba? Iuwi na kita. Habang nasa biyahe, walang imik ang dalawa lalo na ang dalaga. Nakatingin lamang ito sa labas na kanilang nadadaanan na parabang tulala. Saan ang address mo? Tanong ni Luigi. Pwede bang huwag mo muna akong ihatid sa bahay? I don't wanna go home at this moment. Tugon ng dalaga. Bakit? May nangyari ba? Tanong niya. Just please. Ayaw mo na umuwi. Saan ka tutuloy? I don't know. Di ko din alam. Tugon ng dalaga. Napayuko ito sabay tulo ng kanyang mga luha na ikinabahala ng binata. Sandali, may iyak ka ba? Paniguradong tanong ni Luigi at tinignan niya pa ang mukha nito. Anika, anong nangyari? Pwede mo namang sabihin sa akin. Inihinto ng binata ang sasakyan sa gilid ng kalsada upang masigurado lamang ang dalaga. Luigi, hindi ko alam kung kaya ko pa. Hindi ko alam. Paulit-ulit niyang sabi, kasabay ng paghikbi niya. Alam ng binata na mayroon itong pinagdadaanan sa oras na yon. Kaya ganoon na lamang ito umasta at kahit na hindi niya sabihin ang problema niya, alam ng binata na mabigat iyon para sa kanya. Hinawakan ito ang pisngi ng dalaga at hinawi ang hibla ng kanyang mga buhok sa muka. I'm just here. Ano man yung problema mo? Samahan kita. Nandito lang ako kapag kailangan mo. Hindi ka nag-iisa. Ani ng binata at pinahiran nito ng mga luha sa kanyang pisngi gamit ang kanyang mga daliri. Ayokong makita kang umiiyak pero kung hindi mo na talaga kaya, meron ako na pwede mong iyakan anumang oras. You can lean on my shoulder if you need, just to feel safe and loved. Dagdag pa ng binata at niyakap ito. Why? Why are you doing this? Tanong ni Anika. I don't know. I'm just comfortable with you. Tugon ng binata sa kanya. Hindi mo pa ako kilala ng husto, Luigi. Magkaiba tayo ng tinatahak na mundo. I know. Pero pareho lang tayo na gusto, di ba? Maging malaya. Ani ni Luigi. Alam niyang iyon ang kanilang parehong nais dahil ang dalaga ay nakakulong sa kanyang mga magulang kaya hindi niya magawa ang mga gusto niya. Kahit na meron siya ng lahat ng yaman na hinahangad ng ibang tao, ngunit ang nais niya lamang ay mamuhay ng simpleng buhay at mapayapa na may kalayaan. Samantalang siya, gusto niyang gawin ang lahat para mapatunayan ang kanyang sarili sa kanyang pamilya. Maging mayaman at maging kaaya-aya, ngunit may kalayaan sa lahat ng gusto niya. Maybe we can be together? Ani niya pa. I can't. My dad cheated with mom. I don't think so if I can be with others after that feeling. Tugon ng dalaga. Nakayuko ito na tila nahihiya at ayaw ipakita ang kanyang muka sa binata. Pero hindi pare-pareho ang mga tao. Maybe hindi kami pareho ng dad mo. I can take care of you. I can do anything for you. I can love you. Tugon ng binata. Do you love me? Tanong ni Anika. Natigilan si Luigi sa tanong ng dalaga at napatingin sa kanilang harapan ng sasakyan. When I first saw you, tumigil ang mundo ko. I have my miserable past and I don't want to go back with it. Ayoko nang ulitin yun. Wala na rin sa isip ko ang magmahal pang muli. Ang gusto ko na lang mabuhay kasama ang pamilya ko at ang mga taong nagtitiwala sa akin. Wala na iba. But if it's you, Anika, I'm willing to take the risk. I don't want to lose the chance to be with you as long as you're here. Ayokong iwan ka, ayokong lumayo sa'yo. Sa tingin ko mahal na nga kita. Tinignan niya ang dalaga. Pero,
Hindi niya na ipatuloy ang kanyang sasabihin. Walang pero. Mahal na kita, Anika. Wala na akong magagawa ron. Ayokong pigilin yun. Sa ayaw at sa gusto mo, ibibigay ko yun sa'yo ng walang alinlangan, ani pa ni Luigi. Look, I know it's hard for you, but you can handle it with me. Sasamahan kita. Hayaan mong akong iparamdam yung mga bagay na gusto kong ibigay sa'yo dahil deserve mo. Napangiti na lamang si Anika sa mga nalaman niya. Hindi niya lubos maisip na yun din ang nararamdaman ng binata sa kanya. Sa ilang linggo nilang magkakilala, hindi niya maintindihan ang kanyang sarili dahil lamang sa una nilang pagkilala. Noong ibinigay niya sa binata ang kanyang email, hinintay niya itong tawagan siya upang yayain mag-dinner, gaya ng inaasahan at sinabi niya, ngunit wala. Hindi ito nag-message sa kanya, ngunit sa pangalawang pagkakataon nilang nagkita sa simbahan na hindi pa sinadya, ay muling naramdaman niya ang kabog ng kanyang dibdib na sobrang bilis. Kakaibang pakiramdam para sa kanya kapag nakikita niya ito. Halos hindi niya mawala sa isip niya ang binata noon hanggang sa nagtuloy na ang kanilang dinner na pinaghandaan niya rin upang makita ng binata kung gaano siya kaganda nung gabing yun. Really? Sinabi niya yun sa'yo lahat? Confession na ba yun? Nangliligaw na ba siya? Nagalak na tanong ni Pia kay Anika matapos niyang ikwento ang mga nangyari noong gabing magkasama sila. I don't know. Wala naman siyang sinabi na manliligaw siya o liligawan niya ako. Pero sabi mo, sinabi niyang ipaparamdam niya sa iyo mga bagay na deserve mo. Tumango si Anika sa sinabi nito. Yeah, but it doesn't mean na manliligaw na siya, right? Huh? Ang gulo mo, girl. Patawang ani ni Pia. Nasa makeup room sila dahil may endorsement shoot si Anika at matagal-tagal pa naman ang oras para mag-prepare sila, kaya hindi sila nagmamadali. Ma'am Anika, meron pong nagpapabigay sa'yo, ani ng isang staff na pumasok. May dala itong bouquet ng bulaklak at may kasama pa itong letters na nakadikit sa ribbon. Kanino galing? Tanong nito matapos niyang kunin at tignan ang letter. Hi, I'll pick you up after your shoot. Let's have dinner. Ani nito sa sulat na ikinangiti ng dalaga. Alam niya na kung kanino galing yon dahil wala namang ibang magbibigay ng bulaklak sa kanya maliban kapag meron siyang signing contract. Wow! Yan ang habang sinasabi niyang deserve mo daw. Ngiting ani ni Pia habang kinikilig. Huy! Tumigil ka nga! Pagsuhay ni Anika sa kaibigan. Ngunit hindi niya rin naman maitago ang kanyang kilig sa ginawa nito. Unang beses niya yon makatanggap ng bulaklak habang nasa trabaho. So how about your dad? Ayos na ba kayo? Tanong ni Luigi kay Anika. Nasa restaurant na sila at nasa harapan na rin nila ang mga pagkain. No, hindi ko pa siya nakakausap. But my mom told me everything. I can't believe na kaya niyang gawin yun. But what do you think is good for you? Now? I need peace, tugon ng dalaga. That's the point. You need to talk to your dad for you to have your peace. Kapag hindi mo nalaman ng both side, hindi mo maiintindihan ang buong pangyayari. You need to know everything, to know the truth even if it hurt. Ani ng binata, sabay subo ng beef steak na kinakain niya. Walang imik si Anika dahil kahit siya napaisip sa sinabi ng binata. Tila ba natatauhan siya sa tuwing pinagsasalitaan siya nito ng mga pangaral. Anyway, can I ask you something? Tanong ni Luigi. Yeah, sure, pagtangaw niya. Do you like me? I mean, I didn't mean to push you to love me or to like me, but I'm thinking of this. I can't take the risk for you, and I'm hoping that I have a chance with you, ani ng binata. Kinakabahan ito kaya naman tanging buntong hininga na lamang ang naging kasunod nun dahil hindi niya alam kung ano ang isasagot ng dalaga. Ilang segundo lang ay napatawa ang dalaga na ikinapagtaka niya. Why? Nakakatawa ba ang sinabi ko? Tanong ni Luigi. Of course. Oh, I mean, of course I like you. You know, you're looking good. We both have the same thing and I like the way you are. Tugon ng dalaga. Talaga? You mean you're willing to take the risk with me? Tanong pa ni Luigi. Alam naman niya na naiintindihan niya yon, ngunit nais niya lamang linawin. Yes. Napangiti ng malawak ang binata sa itinugo nito. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga at hinalikan. Hindi mapapantayan ang saya ko ngayon dahil sa mga sinabi mo, ani ni Luigi. Pareho naman nilang gusto ang isa't isa kaya wala namang masama roon kung uumpisahan na nila ang kanilang pag-iibigan.
At sabi pa nga ni Pia, kung mahal mo ang isang tao, ipaglalaban mo. Huwag mong isantabi ang nararamdaman mo para lang pagtakpan ang katotohanan, mga kasinungalingan o pagpapanggap. Anak, tila puno ng lungkot ang mga mata ng ama ni Anika nang puntahan niya ito sa kanyang office upang makausap. Dahil tama si Luigi, hindi niya pwedeng husgahan kaagad ang kanyang ama dahil lang sa nalaman niya at hindi niya pa alam ang buong storya. Dad, I'm here just to know what is the truth about what happened with you, ani ni Anika. I know and thank you dahil binigyan mo ako ng pagkakataon para magpaliwanag. Tugon ng kanyang ama. Hinawakan siya nito sa kanyang kamay at pinaupo sa couch. My secretary is just close to me because she knows everything on me. Lahat ng schedule ko hawak niya at siya lang ang nalalapitan ko kapag may important things na gagawin sa kumpanya kapag aalis ako. Hindi ko alam na iba ang pagkakaintindi niya sa mga pinapakita kong kabutihan. I treat her like my family, special person. That's why she thinks that I like her, paliwanag ng kanyang ama. That time, naabutan kami ng mami mo, natapunan niya ako ng kape. That's why my shirt is so messed up, pati yung sa kanya, and she wiped it out, paliwanag nito. Nang oras na yon, nung pumasok ang kanyang mami sa loob nito, ay nakabukas ang 2 botones ng kanyang polo shirt na suot habang pinupanasan naman ng kanyang sekretarya ang kanyang dibdib na natapunan ng kape kahit na sinasabi niyang wag na itong gawin ngunit nagpumilit ang kanyang sekretary kaya naman nakapag-isip ng masama ang kanyang ina. But your mom didn't believe me. Biglang nag-iba ang emosyon ng dalaga sa kanyang nalaman. Tama nga itong inalam niya ang side ng kanyang ama at dapat hindi niya ito hinusgaan agad. Dad, I'm sorry. Agad niyang niyakap ang ama at paulit-ulit na humingi ng pasensya. No, it's not your fault. It's also my fault. Siguro sumobra ako nang naibigay sa sekretary ko kaya ibang kanyang naging isip sa mga yun, ani ng ama. I'll tell mom to forgive you. Maybe she just needs a little time. She's hurt at hindi natin mapipigilan ang iisipin niya dahil mahal ka niya kaya siya nasaktan, tugon ni Anika. You're my best daughter. You're so adorable, anak. You're really grown up. Iyakap niyang muli ang anak at hinalikan sa noo. Nasaktan din ako when my mom's hurt pero I try to do the right thing to understand the situation because I love you, Dad, ani ng dalaga. Kapag mahal mo ang isang tao kahit masakit, kahit masaktan ka pa, kailangan mong gawin ang tama. Alamin ang katotohanan, ikakasakit mo man yon o hindi iyon ang tamang gawin. Lalo na sa isang pamilya, hindi mabubuo ang pamilya kung walang matibay na pagsasama, tiwala at pagmamahalan. Kung mahal niyo ang isa't isa, kailangan niyo magkaunawaan at magbigay ng tiwala sa isa't isa. Pagka-uwi ng bahay, agad na dumiretso si Anika sa kwarto ng kanyang ina. Ayaw niyang nakikita ang mga ito na nag-aaway at hindi maganda ang ugnayan, kaya naman siya na lamang ang gagawa ng paraan upang maayos ang kanyang mga magulang. Bilang anak, mahirap din para sa kanila na makitang hindi maayos ang lahat sa loob ng bahay. Mas nahihirapan ang mga anak sa tuwing nangyayari ang hindi magandang ugnayan na mag-asawa. Mom, can we talk? Tanong ni Anika. Nasa labas pa siya ng pinto habang kumakatok. Come in, tugon ng ina. Baka sa boses nito na wala siyang ganang makipag-usap. Ngunit hindi rin naman kayang makita ni Anika na ganoon ang kanyang ina dahil lamang sa hindi nila pagkakaintindihan ng ama. Mom, I know you're frustrated with Dad but I know how much you love him. Nakaupo sila sa kama nito at nakahawak si Anika sa kamay ng kanyang ina. Remember when you told me about your love story? Mom, that was wonderful. Ang sabi mo ang dami niyong pinagdaanan ni Dad all those years passing by. Still proving your love is forever. Mom, don't let your anger ruin everything. I love Dad and I love you. Kayo ni Dad yung naglagay sa akin sa ganitong sitwasyon. Pinalaki niyo ako na maayos kaya hindi ko kayang makita kayong ganito. Napangiti ang kanyang ina sa sinabi ng dalaga. Tila ba nagising ito sa kanyang diwa. Sorry anak, sorry pati kayo nahihirapan. Niyakap niya ito. Hindi niya mapigilan ang kanyang luha na tumulo sa kanyang pisngi kaya naman palihim niya itong pinunasan habang nakayakap sa anak. Mom, let it be. Iiyak mo yan. You don't need to hide it. I know that pain and you should let it out. Kapag hindi mo yan inilabas, yan ang lalamon sa'yo sa kalungkutan, ani ni Anika, na ikinatawa ng kanyang ina. Sorry, akala ko maitatago ko. Ani pa nito at pinunasan ng maayos ang kanyang mga luha. We're just one, Mom. Ano ka ba? Hindi lang ang mga magulang ang nakakaramdam ng nararamdaman ng anak nila. Pati kami. Kaming mga anak mo nararamdaman din namin ang nararamdaman nyo kahit hindi nyo rin sabihin.
tugon ng dalaga. Maya-maya ay bumukas ang pinto at dumating ang dalawa niyang kapatid. Mom, ate, sabay na sambit ang dalawa. Kayong dalawa, halika kayo rito. Tawag ng kanilang ina, kaya lumapit naman sila. Kayong tatlo, napakaswerte ko dahil meron akong mga anak na katulad nyo. Ginawa namin ng dad nyo ang lahat para maibigay sa inyo ang lahat ng pangangailangan nyo, kaya hindi ko masasabi nagkulang ako, ngunit kung meron man sana, huwag kayong magtatampo sa amin ng dad nyo ani niya sa mga anak. Mom, we understand that Ate Anika told us to understand you and Dad every time na nasa work kayo. Kailangan namin maging independent like you two. Tugon ng bunsong anak. Your ate is so amazing. Kayong lahat napakabuti niyong anak. Tugon ng kanilang ina at niyakap ang tatlo. Meron kang shoot? Tanong ni Luigi kay Anika. Tinawagan niya ito dahil pupunta siya ng Batangas at gusto sana niya itong kasama. Hindi upang magkagulo sila ni Ena, ngunit upang malibang naman ang dalaga dahil ang alam niya wala itong lakad sa araw na yon. Hindi rin magkakagulo sa site dahil wala doon ang kanyang boss na si Ena. Wala. Why? Hindi ba't sinabi ko yun sa'yo when we met? Ani ng dalaga. Nakahiga pa siya kaya naman medyo sleepy pa ang kanyang boses. Yeah, I'm just making it clear so you can go with me? Where? Batangas. Anong gagawin natin doon? Just come with me. I'll pick you up. Ani na lang ni Luigi na ikinabalik tawas ng dalaga dahil wala pa siyang ligo at wala pang kain ng breakfast. Wait, what? I'll be there in 30 minutes. Tugon ng binata at ibinaba ang tawag. 30 minutes? Hey, what the? Ani nito na makitang binabaan na siya nito ng tawag. Oh, it's 9 o'clock. Huh? Anya na makita ang orasan. Hindi siya sanay sa madali ang preparation, lalo na at 30 minutes lang. Masyado siyang babagal kung gumalaw para sa sarili niya, kaya bahala na si Luigi amagin sa paghihintay sa kanya. Sorry, matagal ba? Ani ni Anika sa binata. Nasa labas na ito ng kanilang bahay. Nakapamulsang nakasandig sa kanyang kotse habang naghihintay sa kanya. Hindi naman halatang nagmadali ka. Patawang tanong ni Luigi. I can't do that 30 minutes, no? Hindi ako ganon, tugon ng dalaga. Well, you look so adorable pa rin naman. Ani ng binata nang malapitan niya ito bago niya pagbuksan ng pinto ng sasakyan. So, what are we going to do in Batangas? Tanong niya. Ipapakilala kita sa family ko. Nasa Batangas sila ngayon and I guess this is the right time for them to know about you. What? Luigi, are you out of your mind? Kulantang na tanong ni Anika. Hindi siya masyadong handa dahil ilang oras na lang ang ibinigay nito sa kanya kaya hindi siya nakapaghanda ng maayos. Nakasuot lamang siya ng pastel-colored blouse pair with trousers and classic pearl necklace, wearing a classic watch and stud earrings. What's wrong? You're beautiful. Kahit ano pang suot mo, and don't worry, my family is not like what you think. Kahit nga hindi mo sila pormahan, ayos lang yun. Ang mahalaga sa kanila, ang makilala at makasama. Tugon ng binata. Sobrang saya ang nararamdaman ng dalaga dahil sa buong buhay niya, hindi pa yun nangyayari sa kanya na ipakilala sa mga magulang ng kanyang magiging boyfriend. A little bit kabado dahil hindi niya alam ang sasabihin ng mga magulang nito sa kanya. Are you alright? Tanong ni Luigi sa kanya nang mapansing halos wala na itong kibo at tila hindi mapakali. Yeah, ayos lang ako but medyo kinakabahan. Tugon ng dalaga. Just relax. Hinawakan niya ang kamay ng dalaga habang nagmamaneho. My family would like to meet you. Ano nito? Pagkarating nila sa Batangas, dumaan muna sila sa site upang ibilin kay Leo ang ibang materyales na darating. Hindi na rin niya pinababasa sa sasakyan ang dalaga dahil madali lamang siya roon. Biglang nagbago ang itsura niya dahil akala niya wala na siyang pipirmahan roon sa kontrata kaya biglaan ang pagdating niya. Oh, bro! Nandito ka! Kala ko ba hindi ka dadaan at meron kang mas importanteng gagawin? Tanong ni Leo. Yeah, saglit lang naman ako dito. Actually, dito sana ang tambay namin kaso lang narito sa Batangas sila mama at papa. Gusto daw akong makita. Tugon niya. Namin? May kasama ka? Sabay tingin ni Leo sa kotse at nakita niya si Anika roon. Kaya naman pala. May mas importanteng lakad pala ang engineer na to. Pangaasar ni Leo. Manahimik ka nga. Pagsuway niya. Oh, nandito ka na pala engineer. Hinahanap ka ni Boss Ena. Ani agad ni Kyle na pagdating niya. Ena? Akala ko wala siya rito. Tanong ni Luigi. Punta ka daw sa main office. Ani pa ni Kyle. Bakit daw? Tanong niya, ngunit kibit balikat lamang ang dalawa.
Tinignan muna nito ang dalaga sa sasakyan ngunit mukhang ayos lang naman ito roon at hindi naman siya magtatagal, baka may importante lang naman na sasabihin ang boss niya. You came. Akala ko hindi ka pupunta rito. How can I? I'm the head engineer here. I'm just absent today because I have important things to do. Tugon ng binata. Yeah, you're right. Lumapit ito sa binata. Luigi, I'm sorry. Sorry for everything that I did. I know hindi naging maganda ang naging pag-uusap natin last time. But I'm asking you, and I apologize about it, ani ni Ena. It's fine. Kinalimutan ko na and I forgive you. Tugon ng binata. I'm wishing you a good and healthy relationship, Luigi. I think this is a good bye. After your work here, I will not be able to see you anymore. And this project, nilipat ko na sa kapatid ko. Siya na muna maghahawak. It means, hindi na akong boss mo dito. Dagdag pa ni Ena. Why did you do that? Hindi ko naman kailangan na mawala ka talaga ng ganyan. No, that's not about you kung bakit ako aalis. It's because I have a new opportunity out of country. I want to grab it and start a new life. You're right. I need to move on, forward, and forget the past. Tugon ng dalaga. But favor, can I hug you for the last time? I can't imagine why I'm doing this but I just want to feel your presence even for the last time. Ani pa niya. Hindi na lamang nakiimik ang binata sa ginawa nitong pagyakap sa kanya at paghalik sa kanyang pisngi. Wala siyang ibang nagawa kundi ang hindi gumalaw. Oh, Anika! Gulat na tanong ni Luigi na makita niya si Anika nakakapasok lang ng pinto. It's you! Tanong ni Ena. Naalala niya ang una nilang pagkikita. Kilala mo siya? Tanong ni Luigi kay Anika sabay turo kay Ena. Yeah, we meet on the coffee shop I guess. Tulad ni Anika. Oh, are you the girlfriend of Luigi? Tanong ni Ena. Well, I'm courting her. Tugon ni Luigi. Oh, I see. Good for both of you. Tugon ni Ena. Okay guys, Anika, we need to go now. Hinawakan ito ang kamay ng dalaga. Akmang aalis na sila nang pigilan siya ni Ena. Luigi, can I talk to her first? A minute? Ena said. Okay, I'll wait for you in the car. Naiwan ang dalawa sa loob ng office ni Ena. Walang kaalam-alam si Anika kung ano ang nangyayari, kung bakit siya pinaiwan nito at kung ano ang koneksyon nilang dalawa. Don't be afraid. I'm Ena, ex-girlfriend of Luigi, but don't worry, I won't bother you anymore. Nakipag-usap lang ako sa kanya now just for goodbye. Alam kong wala na talaga akong pag-asa sa kanya kaya magiging masaya na lang ako sa kung ano ang gusto niya. And here you are. Mukhang masaya siya sa'yo. Hindi ko yun ipagkakait sa kanya, paliwanag ni Ena. Hinawakan niya ang kamay ni Anika. I know who you are. That's why I don't have to worry about. Alam kong aalagaan mo siya ng maayos but please do everything for him. He's worth it to be loved. It's my fault when I lost him and I regret it. Kaya kung ayaw mong mawala ang taong mahal mo, do everything. Paglaban mo siya. Dagdag pa ni Ena. Thanks. Hindi alam ni Anika ang isasagot niya sa mga sinabi nito at iyon lamang ang tanging naisagot niya. So, what happened? Anong sinabi niya sa'yo? Tinakot ka ba niya? Sinaktan? Ayos ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Luigi kay Anika nang makabalik na ito sa kotse. I'm fine. She's nice to me. Tugon ng dalaga. Are you sure? Paniguradong tanong niya na ikinatango ng dalaga. Okay, as you say so. Tugon ni Luigi at nagmaneho na. Hi sir, ma'am. This way please. Ani ng staff sa kanilang dalawa at tinuro ang daan patungo sa VIP table kung saan naroon ang pamilya ni Luigi at ang pamilya ni Anika. Mom? Dad? Why are you here? Gulantang at nagtatakang tanong ni Anika nang makita niyang nakaupo roon ang kanyang pamilya. It's a surprise, ani ni Luigi. What's happening? Tanong ni Anika sa binata. Wala siyang kaide-ideya sa mga nangyayari. Paano nakapunta roon ang kanyang mga magulang at kapatid? I talked to Tito, to your dad, to have this dinner with them and they agreed with me. Anika, I'm sorry not to tell you this but wala ka na magagawa. Your family and my family is close to each other. Paliwanag pa ni Luigi. Wow, I see, sambit ni Anika. Mukhang tama ito dahil nagtatawanan nga ang mommy at daddy niya sa pamilya ni Luigi na para bang dati na magkakilala. Oh, come on, let's eat. Take your seat, anak, ani ng kanyang ama. This is my daughter, Anika. Pagpapakilala ng kanyang ama sa side ng binata. Napakagandang bata. Bagay na bagay kayo ng anak ko. Tugon ng ina ni Luigi. Iha, I'm Luigi's mother. You can call me tita. Ani nito. Labis ang pagkagulat ni Anika dahil doon, tanging ngiti at pagtango na lamang ang kanyang nagagawa. Hindi niya lubusang ma-imagine na ganoon kaagad kalapit sa isa't isa ang kanilang mga pamilya. After months, sino yun? Yung sikat na model? Si Anika Kim Bermundo?
Signing off? Why? Tanong ng mga tao habang nanonood sila ng balita sa TV. Naroon sa live conference ang magkasintaang si Anika at si Luigi. I'm sorry to tell you this information but for now I just need my personal life to make it private for a while. But for all the fans of mine, thank you everyone for supporting me, and don't worry guys, I will be back soon. Maikling preaching ni Anika sa harap ng madla. Ang sabi, kakasal na daw siya sa sikat na poging engineering Dolorzo, kaya siya magsa-sign off muna. Sabi naman ng isang babae, ay naku, napakagwapo ni engineer. Sana ako na lang ang nakapaglaglag panty sa kagwapuhan niya, kaya paano hindi niya kahuhumalingan si Miss Anika, ani pa ng isang babae. Tama, bagay na bagay sila. Siguraduhin mamanahin niya ng kanilang magiging anak. Well, excited ako makita ang Little Anika Kim at Little Engineer Luigi nila. Dahil sa masyadong sikat ang dalawa, ay napagpasyahan nilang isarili na lamang muna ang kanilang buhay. Hindi na sila haharap sa kamera na panandali ang panahon para maisabuti ang magiging kapakanan ng kanilang magiging pamilya. Mas masaya rin kung magiging tahimik ang kanilang pamumuhay. Walang manggugulo at walang makakaalam sa bawat kilos nila. Matapos nilang ikasal ay nagkaroon sila kaagad ng kambal na anak, isang babae at isang lalaki. Wakas.